Mga kada, sabi nila, like parent, like child. Kung achiever sina mommy at daddy, kailangan maging achiever din ba ang anak o dapat silang hayaang mag-explore at tahakin ng landas na nais nila? Ngayong umaga, isang ina po mula sa Pasig ang humingi ng payo sa atin at narito po ang kanyang liham. Dear Mama P, ako po si Selena, 42, may 12-year-old daughter na si Bea na consistent honor student. Siya din ay very talented at may leadership skills. Mana po sa akin sa pagiging summa cum laude ko noong kolehiyo. Pero ngayon pong magtatapos siya ng grade 6, malungkot siya kasi baka hindi raw siya mapasama sa honor roll. Sabi niya, failure daw siya at wala po siyang kwentang anak. Bilang magulang, lagi ko po siyang nire-remind na pilitin niyang maging honor student at makakuha ng medalya ngayong graduation. Ngunit, ramdam ko ang pressure sa kanya lalo pat ang ate at kuya niya ay nagtapos with honors tulad ko. Sobrang dinamdam niya ang hindi niya pagkakasama sa honor list last 3rd and 4th quarter at posibilidad na wala siyang matatanggap na medalya ngayong graduation. Mali po ba na lagi ko siyang sinasabihan na sana ay maging honor student din siya tulad ko? Ang gusto ko lang naman ay maging achiever si Bea dahil alam ko ang kakayahan niya. Sana ay mabigyan mo ako ng advice. Mommy Selena. Para tulungan po tayong masolusyonan ang problema ni Mommy Selena, narito po ang ating bisitang psychologist na si Rhea Villa. Good morning, Good Dr. morning. Rhea. Welcome back. Salamat. Hello po sa lahat. Yun. Narinig niyo naman po ang problema ni Mommy Selena. Ano pong masasabi niyo dito, Dr. Rhea? Oo nga, so parang linya of achievers pala na pamilya Oo, ito. parang hindi lang si Mommy Selena, maraming mga nakaka-experience po nito, no? Oo, sa ating kasi mga Pilipino, importante talaga yung pag-aaral. 'Di ba? Kasi ito yung simbolo para umangat, guminhawa ang buhay. Kaya bata pa lang, parang na-instill na to sa atin. So ang tanong ni Mommy Selena kung harmful ba yung pag-remind na kailangan honor siya. Hindi automatic na mali, pero kung nakafocus ito sa achievements at hindi yung process or journey ng bata, ito ay maaari magdulot ng emotional distress. So paulit-ulit siyang makakaramdam ng pressure at itong mga emotions na ito kapag hindi manage at grade 6 pa lang, no, hindi niya ma-regulate, ito ay may impact actually hanggang sa pagtanda niya. So okay mag-remind pero wag din natin kalimutan ilagay yung mga emotions, yung paano nahirapan ba siya. Kasi minsan ang tanong lagi, top ka ba anak? Honor student ka ba anak? No? So nandun na kagad sa dulo. Hindi yung process na saan ka nahirapan. Sa math ba? Anong kailangan mong tulong? Na pressure ka ba? So minsan nakakalagtaan itong iproseso ng magulang. Yun po ba yung proper way para hindi agad ma-pressure yung bata na kailangan maging achiever ako? Yes, actually, hindi naman natin kagustuhan i-pressure ang anak, di ba? Pero, kung meron din tinatawag na unconscious ways na yun din yung mensahe. Minsan nasa tono ng pananalita, nandun sa non-verbal. Kunyari, pag honor, sobrang saya, na magulang, tinitreat siya, binibigyan ng gadget. Tapos kapag wala rin nangyayari, di ba? So, natututunan ng bata na yung pagiging honor, equated ito sa worth niya. So dito tayo pinaka mag-iingat, no? Kasi hindi dapat lagi external validation ang sukatan kung gaano kaimportante yung tao o yung bata. Yung nabanggit natin kanina ay may pressure sa magulang. Paano naman kung yung magulang hindi naman nagpe-pressure pero yung bata mismo nape-pressure siya? Kasi imagine yung ate niya, yung kuya niya, parang family of achievers sila. Tapos ikaw, hindi ka magkakasama sa honor roll. Parang masakit din yun. Oo. Totoo yan. Kasi parang linya talaga. Tapos siya yung bunso, I'm assuming, mahalaga ituro sa bata yung tinatawag na growth mindset. Pag sinabing growth mindset, importante ka pa din kahit na may failures. Kasi kung hindi natin titingnan ng ganun, ang hirap ituloy ng buhay. Pagtanda niya actually, dadami ang crisis points, no? So kung hindi siya marunong mag-manage na I'm still worthy, pwede ako mag-try ulit, kung nag-fail ako, then mahihirapan yung bata kasi laging naka-equate sa grades, sa recognition, sa standards, at dadating yung time pagtanda natin, hindi natin yun makukuha, di ba? So kaya nga pagtanda natin, may mga umuusbong na problema, katulad ng people pleasing, no? Naghahanap tayo ng validation kung saan man yan. Kaya nasa toxic relationships ang mga ibang tao, or
talagang pinupush niya yung sarili niya sa trabaho to the point na natatapakan yung iba just because na-equate yung value doon sa external validation na hindi na proseso ng bata. Aside po doon sa mga nasabi nyo kanina, ano pa po ba yung ibang way para hindi maramdaman talaga ng anak na nape-pressure siya? Siguro i-celebrate natin yung process aside doon sa outcome. Na kunyari, ay anak, ginalingan mo, 'di ba? So importante yung effort over the outcome. So yun yung magandang i-highlight. Lagyan din siguro ng kwento, hindi lang grades, 'di ba? Like ano yung natutunan mo sa pagkakataon na kunyari dalawa lang yung mali mo dun sa exam, 'di ba? Sa iba parang dapat walang mali, 'di ba? Pero 'yun, ipa-process yung story kasi may kwento sa bawat pangyayari or moment. At siguro doon dapat mag-focus yung bata, guided by the parents, para maintindihan niya na yung value ko isn't just about grades. It's the lesson, no? Kasi yung journey. yung medals, yan. Ano yan parang bonus, reward na lang. 'Di ba? Pero yung lesson na matututunan mo, yun talaga yung pwede mong dalhin pag nagtatrabaho ka na, after mo mag-aral. Yes. Doc Rhea, dito sa kada natin, meron tayong natanong kanina na mag-ina. Tinanong natin si Abigail, yung anak, kung pinipressure ba siya ni Mami. Naku, Ang na on sagot the niya, spot ngayon si medyo. Mami. Okay. Abigail, paanong way ka ba napipressure? Kapag po sa grades ko po, minsan po kasi, dati po, from nursery to grade 7, consistent honor po ako. Then, nung nagkasakit po kasi ako, bigla pong wala. As in, wala na po akong honor. So, yung pakiramdam ko po is failure po ako. May pinaramdam ba sa'yo si Mami na ganun? Or your parents? Minsan po, kasi In what way, Abigail? ano po, yung parang katulad niya po sa sinabi niyo na hindi niya po sinasabi sa akin na ano yung natutunan mo dito sa pagkakamali mong dalawa lang. Wala pong ganon. Pero meron ba siyang sinasabi na dapat achiever ka? May Wala ganun ba? naman po. So wala namang words, parang sa action lang, nafe-feel mo lang ba? Pakiramdam ko po kasi sa mga relatives ko din po. Doon din po nanggagaling po yung ganun. Kasi ayaw din talaga nila sa akin. Oh, thank you, Abigail. Pakinggan naman natin ang side ni Mami. Mami, paano niyo po yun hinandle noon? Ano kasi, pagka sa grades, pag bumaba yung grades niya, syempre nakakalungkot. Nape-pressure ko lang siya na, anak, pinupursige ko siya na parang pinipilit minsan na mag-aral siyang mabuti. Kailangan medyo mataas yung grades mo para sa'yo din naman yung pagdating ng panahon, pagdating ng araw, na makapasa ka, magkaroon ka ng maraming achievements. Ganun po. Thank you so much, Mami. Doc Rhea, ano namang ma-advise mo dito kay na Abigail at kay Mami? Oo. At ito yung simbolo ng maraming relationship sa Ang pamilya, lahat, no, di ba? ganyan. Pag may nakita na mababa, kaminsan kahit di na magsalita, no? Correct. At graduation season na rin soon, Oo, di ba? sakto. Kaya very timely itong topic natin. Siguro nandun kung ikaw po yung magulang, maganda po na ina-affirm natin yung bata. Hindi nagbibigay ng pressure, but affirming yung efforts, no? Kasi doon mas lasting nasa action, hindi yung goals and targets. Kailangan maintindihan ng bata na yung self-worth niya hiwalay doon sa outcome ng academics, no? So, paano natin gagawin yon? Importante pong ma-normalize po yung feelings. Kailangan maging komportable yung anak, mag-open up sa magulang without shame. Okay? So, ang importante na ma-admit niya na nalulugmok ako ngayon, nalulungkot ako ngayon, kasi minsan yung emotions yung hindi na-process. Okay? So, kung makasit down tayo at ma-normalize yung feelings na ganun, malaking bagay na po doon sa anak na naiintindihan siya. Okay? Yun. Meron pa ba? Oo. Doc? Yun lang. Siguro we start with a better relationship. Minsan kasi we're seeing the situation as from our lens as a mother na marami ng pinagdaanan. Pero hindi dun sa lens ng bata na wala pa masyadong experience sa buhay. So at that time, yun dapat yung valid, no? At maintindihan natin from her point of view.
Yun, Mommy and Abigail, you're not a failure. It's just, parang chapter yan ng life mo na pagdadaanan mo talaga. And yung mga medals and achievements, sabi nga, bonus lang yan, Yes. di ba, Doc? Ang mahalaga, yung natutunan mo talaga na pwede mong magamit pagdating ng araw. And Mommy, parang yun nga, communication lang din talaga with your kid. Naku, pag ako naging parent, kailangan matandaan ko tong mga to. Thank you so much po, Abigail and Mommy. And Doc Rhea, napakagandang topic nito. Parang magkakaroon to ng part 2. Ayan, diba? exciting. Kasi marami ngayon lalo na graduation season nga, sabi mo. Tsaka mas ngayon, mas nakaka-pressure din na kailangan may ma-achieve ka para at least makahanap ka ng magandang trabaho kasi yun yung parang way mo para may angat yung buhay ng pamilya mo. Parang ganun siya. Ito yung kultura natin, di ba? Oo, di ba? Oo. Part na siya ng culture. Pero sa part 2 natin yung pag-uusapan. Ayan. Maraming salamat sa salamat oras mo, din. Doc Rhea. At sa mga gustong magpa-consult or may iba pang katanungan, saan po ba kayo pwede makontak? Oo. Nasa social media ako, under Psych Rhea Villa. So, i-follow niyo lang po kung saan pong preference. Lahat po ng social accounts would be Psych Rhea Villa. Salamat po ng marami. Maraming salamat, Doc Rhea. At Abigail and Mommy, thank you so much. Mommy Celina, thank you so much po sa pagpapadala ng inyong liham at sa mga kada natin na nangangailangan din po ng solusyon sa kanilang problema. Open po ang kada umaga na tumulong sa inyo. Hi mga ka-Net 25! This is Emma Tiglao. For more kada umaga updates, just click the subscribe button and follow us on Net 25 social media pages at Net 25 TV and at Net 25 Entertainment Facebook page.